Network Entertainment. Bakit mo inuulit yung financial mistakes na nagawa ng pamilya mo? Alam mo, gusto ko lang sana maging honest po sa inyo. Itong episode na ito at tanong ko na yan ay hindi para i-judge ka. Itong episode na ito para sabihin sa'yo, this is not only a money problem, this is a deeper problem. Yung parang feeling mo, may mga bagay na matagal mo nang dinadala pero hindi po rin fully napapansin. Kaya, ano nangyari? Pagpagod ka at na-stress ka sa pera, anong ginagawa mo? Bumibili ka. Kahit na gusto mong magtipid pero hindi ka makatipid. At paulit-ulit mo lang ginagawa yung pagkakamali. Kung yan na na-experience mo, baka hindi na to tungkol sa money problems, kundi ito ay patterns na matagal mo nang gustong talagang baguhin. Hi, I'm Chinkitan and you're listening to Chink Positive Podcast, where I aim to equip you to become wealthy and debt-free. Teaching you on how to save, budget, get out of debt, and invest. Let's get into the episode. Welcome to Chink Positive Podcast. Ako po si Chinkitan, your pambansang wealth coach. At today, gusto kitang tanungin sa isang bagay. Napapansin mo ba na minsan, kahit ayaw mo nang maging katulad ng mga nangyari sa past environment na kinalakihan mo, pero parang may parts na paulit-ulit lang. Yung bagay na sasabi ko, paglaki ko, hindi ako magkakaganito. Pero somehow, history repeated itself. Diba? Nako, pag ako, lumaki ako, hindi kami mag-aaway tungkol sa pera ng asawa ko. Pero yan, diba? Anong nangyayari muli? At minsan, napapatanong ka, bakit parang ang hirap baguhin? Gusto niyo malaman bakit? Kasi hindi tayo lumaki lang sa bahay. Lumaki tayo sa tinatawag nating emotional environment. What you saw, what you heard, what you experienced, you will carry it on. It becomes your habit. Diba? Pag yung habit mo ay masamang habit, it gives you tension. Pag may tension, may stress. Kaya nga yung mga palinyang paulit-ulit na, di ba naririnig mo, ay wala tayong pera, mahirap lang tayo. O okay lang umutang, baala na. Importante, basta masaya. Di ba? At habang bata ka, akala mo na normal lang lahat yan. You don't question it, but your family, di ba, practice it. Nagiging normal siya. Pero ang problema, habang tumatanda, unconsciously, dala-dala mo pala yung ganong klaseng pag-iisip. It's part already of your nervous system or your emotional system. Kaya minsan, kahit okay naman ang income mo, parang hindi ka mapalagay, di ba? Ito yung reality. I don't know kung na-experience ito. Nung wala kang pera, takot ka na maghirap. Nung ikaw ay nagkapera, takot ka naman na mawala. Huh? Weird, di ba? Nung wala kang pera, takot ka. Nagkapera, takot ka. The situation changed, your income changed, but the feelings and the mental state did not change. At alam mo, kung yan ang nararamdaman mo, maraming tao na ganun po yung issue, katulad ko. Di ba? Na hindi ko naman aware na dinala ko na pala yung mga bad money patterns na na-experience ko nung bata ako. Pero ito lang. Pero minsan, ang akala ng karamihan ng tao that money is only the problem. No. Ang totoo, it's not money. It's your way of thinking. Diba? It's your patterns. It's your habits. And these bad habits, this bad money mindset, and these bad money patterns, alam mo nangyayari? Is not giving you peace of mind since bad siya. May nakausap nga ako dati sa isang talk sabi niya, Sir Chinky, ayaw ko na talagang maging magastos tulad ng parents ko, pero napapansin daw niya, every sweldo, ubus din agad. At ang sabi niya sa akin na nashock ako, parang automatic lang nangyayari. At honestly, I cannot blame him. Bakit? Hindi dahil siya mahina, hindi dahil siya tamad. Condition na ang kanyang mind na kapag lumaki ang kita, lumalaki ang gastos. Kasi naka-autopilot na di ba? Parang yung kasi ang mindset sa kanya, ba't ka pa kumikita, di ba, para mag-enjoy? Oo, at hindi mo naman alam kung hanggang kailan ka. Kaya mas maganda na, mag-enjoy ka na lang. Kaya nga mga kapatid, kung na-experience yan, kaya mga kapatid, if you're listening to this podcast at nangyayari ito sa'yo, gusto kong pag-isipan mo ito mabuti. Kung bakit kaya nahihirapan ka baguhin ng finances, kasi yan na yung parang mindset mo, yan na yung naging action mo, kaya yan na naging resulta mo. This is not only a budgeting issue, but this is something that is deep inside. Gusto mong bumait pero di mo magawa. Gusto mong mag-ipon pero di mo magawa. Bakit? Kasi pag stress ka, gumagastos ka. Kapag lonely ka, gumagastos ka. Kapag guilty ka, bumibili ka. Kapag anxious ka, di ba?
Ganun pa rin. At dahan-dahan nagiging cycle. At yan nga ang medyo masakit. Kapag hindi ka naging aware sa mga patterns na yan, alam nyo, unfortunately, maipapasa mo yan. Hindi lang sa salita, kundi sa inyong mga anak. Kung ang kayamanan ay pwedeng ipamana, ganun din ang kahirapan. Ganun din ang mga bad money patterns. At baka balang araw, maririnig mo na rin sa magiging anak mo na pareho rin ang inyong pakiramdam. Ganun din ang kanyang ginagawa. Kaya mga kapatid, itong pinag-uusapan natin, it's not about only your situation right now. We're talking about your future. Your future na ipapamana mo, kung anong papamana mo ng mga habits, ng mga money mindset mo sa iyong magiging anak. Kaya gusto kong sabihin sa iyo clearly, hindi mo kasalanan kung anong paniniwala na ituro sa iyo nung bata ka. Pero, responsibility mo na tapusin itong mga maling mindset at maling money habits na ito. Nagigets mo ba? Yan ba rin ba gustong mong ipamana sa magiging anak mo? Magiging apo mo? And I do believe you don't want that. Pero Chinky, gusto kong magsimula pero hindi ko alam. I'm not yet perfect. Good news, hindi mo kailangan maging perfect. Hindi mo kailangan maging maayos lahat. Ang ang pagbabago sa awareness. Sa pagiging honest sa sarili. Na sinasabi mo, ay okay, I need to think right now. Kaya nga, I want you to think with me. If I'm coaching you right now, I would like you to get a piece of paper and ask yourself, ano yung beliefs mo tungkol sa pera? Oo, money is blank. Is money good or is money evil? Oo, sulat mo rin. Rich people are blank. Rich people are good or rich people are bad? Rich people are greedy or rich people are generous? Diba? Tanungin mo yung sarili mo. Your way of thinking will dictate your way of living. Kaya kung nakita mo, kung ikaw ay mentally unhealthy dahil nga lumalabas sa iyo medyo mga negative, kailangan mo talagang baguhin ang iyong way of thinking. Kapag mas healthy ka mentally, you'll be healthy emotionally at mas magiging healthy din ang mga decisions mo financially. At gusto kong maalala mo to, hindi mo kailangan ulitin lahat na nakita mo noon. Pwede ka ikaw ang pinakauna sa iyong pamilya na puputo sa unhealthy mindset and unhealthy patterns and unhealthy cycle. At baka years from now, yung peace, freedom na pinagdadasal mo ngayon, ikaw na ang gagawa para sa iyong next generation. Kaya mga kapatid, if this podcast episode spoke to you personally, please follow this podcast and share this podcast to someone. Alam mong feeling na pagod, na paulit-ulit na lang yung mga money mistakes, yung parehong cycle at walang pagbabago. And always remember this, change becomes powerful when change starts with you. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.